Nakasalang na sa plenaryo ng Senado ang panukalang bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo para suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mayan Los Baños. Mayan, lumusot na ang panukalang yan sa Kamara, kailan ito maaprubahan sa Senado? Sige, sakto. Ngayon lang lumusot na sa third and final reading sa Senado ang panukala na nagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para tapyasin o bawasan yung excise tax sa langis. Pero bago yung botohan na yan, Jiggy, kanina isinalang muna for interpellation o debate sa plenaryo yung nasabing panukala kung saan isa sa mga tanong ng mga senador, gaano ba kalaki ang mababawas sa presyo ng langis kapag tinanggal yung excise tax o yung buwis na yan? At ang sagot nga ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Pia Cayetano, nasa more than 11 pesos per liter ang mababawas sa gasolina, more than 6 pesos per liter naman pagdating sa diesel. So ang sinasabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi talaga ganun kalaki yung mababawas sa presyo ng langis kahit tanggalin yung excise tax na yan, considering yung laki nung itinaas ng presyo nung krudo simula pa nung nakaraang linggo. Gayunpaman, isa pa sa mga tanong nila Senator Ping Lacson kay Senator Pia Cayetano ay gaano kabilis mararamdaman ng consumer. Ngayon ngang naipasa na itong panukalang ito para suspindihin yung excise tax, gaano kabilis mararamdaman yung pagbawas na yan kahit papano sa presyo ng krudo. Narito ang sagot ni Senator Pia Cayetano. Pakinggan natin. From the time that the executive makes that decision, it could reach 30 to 45 days kasi may stock na po ang mga oil companies, may nabili na sila. But as the days go on, mamomonitor naman natin yon kung paubos na yung stock nila ganun and they're now buying without the excise tax then may chance naman na mas sooner. Jiggy, may agam-agam pa rin yung ilan sa mga senador, partikular si Senator Amy Marcos, na baka naman kapag natapyas yung excise tax na yan, ang makinabang ay yung malalaking korporasyon o yung mga malalaking oil companies. Kasi itong mga oil companies na to, ang direktang nag-i-import ng langis at direkta na tinatamaan o nagbabayad ng excise tax na yan. Bagamat pabor naman daw Senator Amy Marcos dyan sa panukala na yan, pero gusto lang talaga niyang masiguro na mga consumers at taong bayan, tayo, ang makikinabang dyan at hindi lamang yung mga oil companies. Chigi? At tama yung agam-agam ni Senator Amy dahil sa isang banda dapat nakatutok na agad yung BIR dito sa usaping ito kung paano nila i-monitor dahil hindi nila makikita yung kabawasan sa supply ng langis eh. So tama naman. At malaki ang sinasabing mawawala sa gobyerno at anong posible epekto rin nito sa ekonomiya kung meron. Nagbabala yung ilang mga senador kasi talagang yung reality niyan, Jiggy, kapag tinapyas mo, tinanggal mo yung excise tax sa langis, talagang nasa 136 billion pesos yung mawawalang kita sa ating gobyerno. And there's more. Bukod dyan, na umpisa pa lang ng taon, may kulang na tayo sa budget natin na 200 billion pesos. So suma total, 200 plus 136, sabi ni Senator Ping Lacson, aabot ng 336 billion pesos yung kulang natin sa budget for this year. Given na yan, kahit ipasok mo na dyan yung mga loans na matatanggap natin, ganyan pa rin kalaki yung kulang sa ating budget para sa taong ito. Gayon pa man, Jiggy, sabi ni Senator Lacson, walang dahilan kung para hindi magbigay ng ayuda. Kailangan pa rin bigyan ng ayuda at tulong yung mga pinaka-vulnerable sectors sa talagang tinamaan itong pagsirit ng presyo ng langis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. And hanggang naka-restrict o nakasara yung Strait of Hormuz, kailangan talaga maghanap tayo ng ibang sources ng energy, ng oil. Like Taiwan for example, yung 80% ng kanilang oil requirements nanggagaling sa US, sa Alaska. Tayo, talagang asa tayo doon sa mostly na dumadaan sa Strait of Hormuz na ngayon nakasara. Hindi naman nakasara pero parang gano'n na nga kasi binobomba ng Iran eh. Gaya nung tanong ni Senator Cayetano, Pia Cayetano, kung ito'y mapirmahan na ng Pangulo, kailan to agad ma-implement? Ang sinasabi nga ni Senator Pia Cayetano, di ba, 1 month to 1.5 months mararamdaman natin yung bawas ng presyo. Pero siguro expound ko lang, Jiggies, under kasi sa ating batas ngayon, matitrigger lamang at pwede lamang pakialaman yung excise tax ng langis kapag within a month, ang average ay pumapalo na sa $80 per barrel ng langis
or more. Kaya ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, ang sinasuggest niya, baka pwedeng hindi kailangan ganun katagal, baka pwedeng hindi kailangan 1 month na ganun kataas ang presyo ng langis. Baka pwedeng sa mga susunod na panahon, in 2 weeks, kapag pumapalo na ng $80 per barrel ang langis o mas mataas pa, pwede nang tapyasin yung excise tax na yan ng langis para hindi maprulong yung suffering ng ating mga kababayan. Pero para naman kay Senate President Tito Soto, kailangan, and it's really about time, na maipasa na rin talaga yung panukala para ma-repeal naman yung oil deregulation law. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Balik sa dati, may pakialam ang gobyerno. So, if they do not agree with some of the points that we will be including in the excise tax law, then we will be forced to push for the repeal of the oil deregulation law. Jiggy, yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa'yo. Yan po ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.